Buhay. Ayan. Kaya nga, I want to share with you today, this morning, about number your days. Subtopic po is, make every moment counts. Ayan. We only have one life to live, di ba? Meron lang po tayo isang buhay. Ano ho? At hindi po tayo kasi katulad ng pusa, isip na buhay daw. Ano? Na lagi nakakaligtas sa mga sakuna. Pero I believe meron din isang buhay ng pusa. Magaling lang silang lumusot. Ano? If you will notice, even in our time, even our life, may mga pagkakataong halos nasa bingit tayo ng kamatayan, di ba? Pero somehow, tayo po ay nakaligtas. We survive. Amen? Kaya palagi ko sinasabing, ikatlong buhay ko na to. Pag-iigihin ko na. Yung iba, ikatlong buhay ko na to sa Lord. No? Kaya pag-iigihin ko na. Most of us, if you will be given 1 month time to live, ano po ang iyong nasa isip? No? Just konting ano lang yung malighaing pag-isip. Kung meron man lang isang buong araw para mamuhay, anong gagawin mo? Maybe we will do it differently. No? Katulad nung napanood ko na dalawa silang may sakit, isang Christian sa kanang Christian, pareho silang may cancer, yung isang mayaman na non-Christian at yung Christian mahirap. And then nagkakilala sila sa ospital. And then basically, yung Christian is meron siya mga things to do, for a period of 1 month. Parang wishlist na niya yun kasi wala naman siyang pera. Pero nabasa yun nung mayamang kasama niya sa room. And then sabi niya, let's do it. So siya nagawa nila yun at sila ay nabuhay for a month na masaya at nagawa nila yung mga dapat nilang gawin bago sila bumalik sa Lord. And to cut a long story short, yung pong non-Christian ay nasira ng faith before he died. So nakasama po siya. I believe nasa heaven po siya. But if you are given 1 day to live, iba po yun. Di ba? Iba po yun. Ayan. Kaya, we are being, tinuturuan tayo sa Biblia, na number your days. We don't have all the days in our life. Yung iba nga, pagising sa umaga, wala na pala siya. Pagising sa umaga, wala na pala siya. So, ayaw ko manakot, but it is wise na we have to number our days. Amen? Hindi po tayo laging gantong kalakas. Hindi po tayo laging gantong kagwapo. Hindi rin po tayo laging gantong kaayos. So, we have to number our days. Make every moment count. Ayan o. Next. Ayan. When you were younger, what did you want to be when you grow up? Ayan. Nung bata pa tayo, ano ba yung gusto nating mangyari paglaki natin? When you grow up, alam niyo ako nung bata pa ako, simple lang ang gusto ko eh. Naalala ko nung malit pa ako, ang bahay po namin ay impakan ng bigas ng ating children child. Kasi sana po ako, nabubuliki rin ako eh. Kung alam mo yung nabubuliki, But basically, nung nasa ganong age ako, ang sabi ko ay naku, meron lang pala akong maraming bigas at maraming toyo, ay mabubuhay na ako. Ganun kasimple ang aking gustong mangyari nung ako'y mga elementary pa. At sabi ko noon, pag nung elementary ako, pag pumupunta ako sa higher grade sa elementary, grade 5, grade 6, sabi ko, tinitingnan ko yung mga nakasunod sa blackboard, ang hirap ng pinag-aaralan nila. Parang kaya ako nang pumunta sa grade 5 at grade 6, para hindi ko makayanin. So, ganun lamang yung aking pangarap. At nung ako naman yung tapos ng high school at ako'y nagkalehiyo, ay nakilala ko sila ate na sa pinasukan niya, ay sabi ko, parang naman napasok ko sa school na parang ayoko ng kurso. Ayan. So, iba naman ang aking iniisip noon, Iba naman ang aking iniisip noon. Nung ako po ay nagsimulang umattend ng church, nung ako po ay first year college na, I was born again 14 ako, pero nag-attend ko ako ng first year college na ako, ay sabi ko, of course gusto ko munang tapusin na aking pag-aaral, then talaga ako po ay gusto ko rin maglingkod sa Panginoon. But even before graduating, ako po ay naglingkod na sa Panginoon eh.
I commit my life sa mga gawain sa Panginoon. In fact, most of my barkadas ay si Larry ay pastor na sa Pila. Si Oji ay pastor na sa Batangas. Ano ho? Si Coelho rin nakabarkada ko. Yung punarito ngayon ay, ano ba? Ang sabi niya noon, ang gusto niya ay siya ay ma-involve sa mission house. Eh, nawala po sa Gun Harvest at bumalik. And now, he's with the RIP team. Di ba? Meron pong nangyayari, yung po ang gusto mangyari. What did you want to be when you grow up? Ano ho? At ako rin ho, ito rin ang gusto kong buhay. Makatulong sa church at ma-spread ang word ng God sa mga tao. No? So, kaya nga pinagbubuti ko yung aking cell group. Sa isa na Krista, wala tayong kahapon. Kasi, ting umaga kami eh. Kaya lang umuulan. Nag-text ako na 7, sabi ko ay meron tayong cell group nung umaga, 6 a.m. sa Grove, sa Bacon Hall. Pero, nag-text ulit si Adele, uwi ka na, signal number 3 sa atin. Nasa Pusino pala ako. No? Yun pala ay signal number 3 na at ako yung umuwi na. So, anyway, alam niyo naman yung pag-umulan, no? Cell group. Yun po sa amin. Alright, so, I guess, medyo nakukuha niyo na kung anong gusto kong sabihin ngayon, ano ho? Ang ating pong teksto ay ginupo po sa Psalms 90 verse 12. Ito po ang sabi sa English, ano? Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Sa Tagalog po, inihabol ko po ito sa binigay ko kay Din. Wala ko sa binigay ko, ano? Anyway, Din na trip. Iyamang itong buhay namin ay kilang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Ayan. You know what? Brothers and sisters, sa totoo lang naman in Bible, ang sabi roon, mapalad na yung naka-70 and above. Amen? Hindi ko na po tatanong dito yung 70 and above. Mapalad na ho kayo. Ano ho? Ate Eli, huwag ka na magtaas ng kamay. Wala ka pang 70. Ayun. Hallelujah. Praise God. Ito po ang sinasabi sa Salmo, no? Teach us to number our days. No? May kilang ang buhay natin. Kaya nga yung iba punta rin sa cemetery siguro, sayang, namatay ka agad si inay, sayang, namatay ka agad si kuya, sayang. We always mention sayang. Kasi it's true, totoo po na we never know. No, we never know. Kaya nga, ang sabi sa Bible, no, teach us to number our days. Next po yan. We only have one life to live. A clear grasp of our limited time in this earth gives us the perspective we need to be more deliberate how to use it. Okay? Kaya nga tinuturuan tayo paano ito gamitin. Kung kayo pupunta sa cellphone, tuturuan kayo paano gamitin ang buhay nyo. We become wise, choosing to make every moment count and investing every opportunity on what truly matters. Well, I always think na nagpatawag ng meeting si Satan, at ang binibigay niya sa mga kanyang kampon, nagpatawag sa ng meeting nagpapatawag na meeting niya. Sabi niya is, paano natin pipigilan ng mga Kristiyanong lalong ibigin si Kristo at gawin yung mga tama sa kanilang buhay. Ay sabi ni Satan, ang sa kanya suggestion is, let's give them the non-essentials of life. The non-essentials in life. Wow, non-essentials in life. Isa doon sa natatandaan ko, kasi medyo kasing mahaba yung meeting, at hindi po nakapag-take ng minutes, at ako hindi naman talaga umatid ng meeting na yun. Ako po ay nakikisyos lang. Ay, sabi doon teach them to spend, and to borrow. Para sila ay magtrabaho. Ayan. So, by working 12 hours in a day or more, ay